Gabriel's point of view. Nanlulumo kong binitawan si Ashley at sinabunutan ko na lang ang buhok ko sa sobrang frustration. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko na talagang ilabas lahat ng katanungan ko dahil hindi na ako matahimik. Please, Ashley, tell me everything that you know. Umiling lang si Ashley dahilan ng pag-init ng ulo ko, kaya ibinato ko ang lampshade namin. Gumawa yun ng ingay kasabay ng paglakas ng iyak ng asawa ko. Bakit ayaw mo pang sabihin sa akin, ha? Ito na nga oh, binibigyan pa kita ng isang pagkakataon para sabihin sa akin. Pero bakit parang tila wala ka pa ring alam? Asawa mo ko, Ashley, at kapatid ko ang pinag-uusapan natin dito. Pamilya tayo pero bakit ayaw mong mabuo ko? Naluluha ko nang sabi. Ang dami ko ng pinagdaanan. Kami, si Rose. Hindi ko alam kung paano siya nabuhay. Kung maayos ba ang trato sa kanya ng mga kumuha sa kanya. Kung ano ba ang pinapakain sa kanya ron. Ang pagkawala ni Mommy, sigurado kung hindi niya pa alam ang tungkol doon. Maawa ka naman sa akin. Sagot ang kailangan ko. Hindi iling o iyak. Nanginginig na ako sa sobrang panghihina. Hindi ko na kayang pigilan ang galit ko. Hindi ko talaga pwedeng sabihin, Gabriel. Wala ako sa posisyong sabihin sa iyong tungkol sa kanya. Isa lang masasabi ko para mapanatag ka. Maayos si Rose simula pa lang nung una. Babalik din siya sa inyo, Gabriel, pero hindi pa sa ngayon. Hindi ko alam kung kailan pero babalik siya. Paninigurado ni Ashley sa akin na hindi naman ako nakumbinsi. Alam mo, Ashley, sa halip na tulungan mo kong mabuo, lalo mo kong dinurog. Let's end this. Hindi ko na kayang makasama ka sa iisang bubong. Lalo na't alam ko sa sarili ko na may tinatago ka sa akin. Kung gusto mong bumalik sa dati mong bahay, okay lang. Susustentuhan ko pa rin naman ang bata. Walang emosyon kong sabi at hinila ko na ang 2 maleta palabas. Bakit, Gabriel? Kahit naman sabihin ko sa iyo ang totoo, ay itutuloy mo pa rin ang pakikipaghiwalay sa akin, hindi ba? Akala mo ikaw lang ang may nakita? Ako rin meron. Nakita ko lang naman ang annulment papers natin na may pirma mo na. See? Desidido ka na talagang hiwalayan ako. Narinig ni Gabriel ang yabag ni Ashley na hinahabol siya habang pababa ng hagdan. Gabriel, please. Please don't do this. I promise to be a better wife for you. Just please don't leave me. Umiiyak na yumakap ito sa akin hanggang nasa baitang kami ng hagdan. I will tell you everything about Rose. Kahit na ikapahama ko pa, tatanggapin ko. Basta huwag ka nang umalis at makipaghiwalay sa akin. Piniksi ko na lang ang pagkakayakap niya sa akin at tumuloy na lang ulit sa baba. Naabutan ko pa sila manang sa sala na umalis para hindi nila masaksihan ang pag-aaway naming mag-asawa. Nakababa na ako ng tuluyan ng hagdan nang mabilis na humabol pababa sa hagdan si Ashley. Handa ko na sana siyang sigawan nang bigla nakita ko na lang siya na gumugulong pababa sa hagdan. Ashley! Magkahalong kaba at gulat ang sigaw ko. Agad ko siyang dinaluhan ng tumama ang ulo niya sa isang bagay at huminto na ang pagulong ng asawa ko. Rinig na rinig ko ang pag-umpog ng ulo niya sa bakal na gabay ng hagdan. Dali-dali ko siyang dinaluhan at nakita ko ang mabilis na pag-agos ng dugo mula sa gilid ng noo niya. Tinapik-tapik ko rin ang pisngi ni Ashley nang makita ko na unti-unti na siyang pumipikit. Lalo tuloy akong kinabahan. Inagapan ko ang sugat niya sa noo gamit ang panyo ko nang tapikin niya ako sa braso ko ng mahina. Hinang-hina na rin siya at halos hindi na kayang gumalaw. Tinignan ko ang tinuturo niya. Agad naman niyang tinignan ang tiyan niya. Pero wala naman akong nakitang kakaiba. Lumipat ang tingin ko sa binti niya at namanhid ang buo kong katawan nang makita ko ang paglabas ng dugo mula sa binti niya. Walang sabi-sabi ay ibinaba ko na siya sa hagdan at dali-dali ko siyang sinakay sa kotse para madala sa ospital. Inihiga ko siya sa likod ng kotse ko
At ako naman ay nagmamadaling sumakay sa driver seat. Nakatitig lang ako kay Ashley habang nakahiga sa hospital bed. Marami ring dugo ang nawala sa kanya, kaya bakas ang pamumula ng mukha niya. Gayunpaman, hindi naman nabawasan ang kanyang ganda. Hinawakan ko rin ang isa niyang kamay at dinala sa mga labi ko para dampian ang halik. Takot ako. Takot ako sa magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang nangyari. Hindi ako magiging handa at sa tingin ko ay hindi talaga ako kailanman magiging handa. We lost our first baby. Hindi na naagapan ng doktor dahil sa nahuli na ako ng pagdala sa kanya rito. Ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para madala siya rito sa ospital para maagapan ang baby natin. Pero para sa akin ay kasalanan ko pa rin ang nangyari. Kung hindi ko siya iniwan, ay hindi naman siya tatakbo pababa ng hagdan at hindi siya mahuhulog. Sobrang pagsisisi ko ngayon dahil sa ginawa ko. Tinawagan ko na rin sila Manang sa bahay para kumuha ng ilang damit ni Ashley. Hindi ko pa natatawagan ng mga magulang niya pati si Daddy. Sigurado kong malulungkot si Daddy kapag nalaman niya to. Dahil sa pangatlong pagkakataon, nawala na naman kami. Hindi pa rin nagigising si Ashley kahit nang dumating na sila Manang training. Nagsisisi ako habang nagkukwento sa kanila at wala naman silang bukang bibig kung hindi walang may gusto nang nangyari. Anak ko yun eh. Kung hindi naman kasi ako gumawa ng maling desisyon, walang mangyayaring ganito. Lumapit ulit ako sa tabi niya at naupo sa upuan na naroon. Medyo nababawasan na ang pamumugto niya. Kitang-kita ko rin ang pamumugto ng mga mata niya. Kanina nga nang itakbo ko siya sa ER, ay wala na siyang malay at nasabi rin ng doktor na tumingin sa kanya na 50-50 na ang asawa ko. Habang ang baby namin ay wala na talagang pag-asa. Wala na akong ibang nagawa kung hindi ang tumango na lamang sa sinabi ng doktor. Hinaplos ko ng marahan ang benda ni Ashley sa ulo dahil nakakuha siya ng 3 stitches mula sa pagkasugat ng noo niya mula sa gabay ng hagdan. Sana ako na lang ang nasa kalagayan niya. Hindi ko pala kayang tagalan ng ganitong ayos ng asawa ko. Dinampian ko siya ng maliit na halik sa noo at pisngi. Hinawakan ko ulit ang isa niyang kamay pagkatapos at saka ako yumuko sa higaan niya para magpahinga sandali. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang makatulog. Ilang minuto ang lumipas. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Gusto ko pa sanang bumalik sa tulog dahil kulang na talaga ako sa pahinga. Pero narinig ko na kasi ang mahinang boses ni Ashley na nakikipag-usap kani-kanina lang. Nag-angat ako ng tingin habang pupungas-pungas. Nasilayan ko nga siya nagising na, pero wala nang kausap niya. Papalayong bulto na lang ng doktor ang nakita ko. Nakatulala lang si Ashley sa kisame, kaya kinuha ko ang atensyon niya. Hey Ashley. Mahina akong sabi sa kanya. Lumingo naman siya sa akin pero bumalik ulit ng tingin sa kisame. Sino yung kausap mo kanina? I asked her to make the atmosphere light. Again, hindi na naman niya ako kinibo at dahan-dahang pumihit ng higa at tumalikod sa akin. Tinulungan ko siyang tumagilid ng higa para hindi siya mahirapan. Gusto mo bang kumain? Are you hungry? How are you feeling? Please talk to me. She cut me off before I can finish another sentence. I am not fine, Gabriel. I don't know if I'll be fine after what happened. She said weakly. Umupo ako sa higaan niya at sinilip ko siya. Hinawakan ko ang isang kamay niya na malapit sa akin at dinala sa labi ko para halikan. Sorry Ashley, sorry sa lahat. Alam kong hindi ako naging mabuting asawa sa'yo simula pa lang nung una. Pero hindi ko hangad na mawala ang anak natin. Naluluha kong sabi habang mahigpit kong hawak ang isa niyang kamay na para bang doon ako kumukuha ng lakas. Promise, paglabas natin dito, babawi ako sa'yo.
Pero inagaw niya ang kamay niya na hawak ko. Hindi mo na kailangan bumawi. Maghihiwalay na tayo, hindi ba? Yun nga ang punot dulo kung bakit ako na aksidente. Shh! Walang may gusto nang nangyari. Aksidente yun. Masyado kasi akong naging makasarili na hindi ko na naisip ang kalagayan mo. Nanginginig ang boses kong sabi. Nasaan sila, Manang? This time, tumingin na si Ashley sa akin. May binili lang sila. Bakit? Nagugutom ka na ba? Masuyo kong tanong. Hindi na naman niya sinagot ang tanong ko. Kapag dumating sila, Manang, umalis ka na, Gabriel. Tumuloy ka na sa pag-alis sa mansyon, pati sa buhay ko. Hindi na kita pipigilan pa. Walang emosyon na saad ni Ashley. Agad naman akong umiling at kinulong ko ang mukha ni Ashley sa mga palad ko. Pinakatitigan ko siya. No, Ashley. Hindi kita iiwan, lalo na't ganito ang kalagayan mo. Sana naisip mo yan nung buntis pa ako. Huwag kang mag-alala, hindi na kita guguluhin. Pati about dun sa annulment papers, hindi na ako magdadalawang isip na pirmahan yun. Tuluyan na akong naiyak at yumakap kay Ashley. You deserve to have the best wife in the world, Gabriel. Sorry kung hindi ko mapantayan ang standards mo. Hindi na niya maituloy ang sinasabi niya dahil umiiyak na rin siya. Inaalo ko naman siya kahit umiiyak din ako. Pasensya na kung hindi ako mabuting asawa sa'yo. Na isang jobless ang napangasawa mo. Hindi marunong magsabi ng sekreto sa'yo. Kaya kapag nakahanap ka ng ipapalit sa akin, yung malayo sa akin, yung kaya mong ipagmalaki sa lahat. Pinatigil ko na si Ashley sa pagsasalita sa pamamagitan ng paghalik sa labi niya. Pero kaagad din siyang pumalag. Tinulak niya ako ng tinulak at hinayaan ko na lang siya. Lalo na't alam ko na napakasakit sa kanya nang nangyari. Naupo ako sa upuan na katabi ng higaan ng asawa ko. Pero nanatili pa rin akong nakatingin sa kanya na nakatalikod na umiiyak. Wala akong ibang magawa kung hindi ang titigan lamang siya. Napalingon ako sa pinto nang bigla yung bumukas. Pinunasan ko agad ang mga mata ko. Inaabangan ko na pumasok ang nagbukas ng pinto. Dahil siguradong sila man ang training na yon. Ang lungkot at pangungulila na nararamdaman ko ay nahaluan pa ng ibang emosyon nang pumasok sa kwarto si Rose. Hindi tuluyang pumasok sa loob ng kwarto ang kapatid ko at pinakiramdaman muna niya ang paligid. Sobrang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Tumayo ako sa upuan. Pero hindi ko rin siya magawang lapitan dahil parang hindi makakilos sa mga paa ko. May kumatok ulit sa pinto kaya nabaling ang tingin namin doon. Agad namang pumasok ang isang nurse na may dalang record. Nakangiti itong pumasok. Hello po, i-check ko lang po sandali si ma'am. Pagpapaalam nito. Tumango naman ako at bumaling ulit kay Rose na umupo sa sofa. Umalis ako sa tabi ni Ashley para ma-check up siyang mabuti ng nurse. Saka tumabi ako sa kanya. Kay Ashley ako nakatingin habang chine-check up siya. Buti ay dumating ang nurse. Kung hindi ay, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kamusta kuya? Mahina man ang pagkakasabi ni Rose. Ay klaro pa rin ang naging dating nun sa pandinig ko. Sa tanong na yun ay, bumalik lahat ng dinaramdaman ko sa nakalipas na 6 na taon. Na akala namin ay wala na siya. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Hindi ko rin alam, Rose. Nang makaalis na rin ang nurse, ay walang sabi-sabi na hinagkan ko siya sa pisngi. Sobrang higpit ng yakap ko sa kanya na parang ayaw ko na siyang mawala. Totoo naman yon. Anong malay ko kung pagkatapos ng araw na to ay hindi ko na naman makita ang kapatid ko.